Okay. Ay isang malaking privilege po para sa akin na makapag-preach sa gabing ito. No, alam ko, no, this is a divine appointment galing sa Panginoon. And be excited at i-ready natin ang ating mga puso. Blessed evening sa ating lahat. No, magsisimula na ako, Pastora. Kasi tapos naman na mag-pray si ano, no, si Pastor Joseph. I declare and decree, no, the divine wisdom is our portion tonight, and deep revelation, deep understanding galing sa Panginoon. Thank you, Holy Spirit. Ang topic ko pala ngayon, family, great miracles in ordinary. No, may mga malalaking milagro, no, nagsimula lamang sa ordinary. So ibig sabihin pala, kahit ordinaryong bagay kayang gamitin ng Diyos. Kahit ordinaryong gamit, ordinaryong bagay, pwedeng gamitin ng Diyos para mag-perform ng milagro. So alam naman natin, pag sinabi natin great miracles, no, ito yung tinatawag na, no, hindi natin siya pwedeng tawaging great miracles, no, kung araw-araw siya nangyayari. So may tinatawag tayong mga milagro, no, yung pag makagising tayo ng umaga, no, milagro talaga 'yon. No, dahil sanay tayo araw-araw nating nararanasan yung milagro, no, yung milagro na araw-araw nating nararanasan, no, nagiging routine. Hindi natin na-handle at hindi natin na ipapasalamat sa Panginoon. Ah, Katulad ng ano, itong hangin na nilalanghap natin araw-araw, dahil sanay tayong kada gising meron automatic meron na kaagad, no, hindi na natin napasalamat sa Panginoon to the point, no, andun yung kasanayan. In other words, naging familiar tayo. So yung salitang familiarity, no, or familiar spirit, ito yung ano, sumisira sa gratitude natin sa Panginoon. Kaya nga, kasi din kung araw-araw din mangyayari, kung araw-araw pinaparanas ng Panginoon yung great miracles, baka titigas yung puso natin gaya ng mga Israelita, pagising nila sa umaga, no, may nakakain sila agad na mana at may pagkain din silang karne na ano, na ibon, yung pugo. So ibig sabihin, pagkatapos nun sabi ng Israelita, what is this pabalik-balik ng pagkain. So nagsawa sila. Nung una, malaking milagro sa kanila yung nakakain sila mula sa langit na hindi nila pinagtatrabuhan. Patagal ang panahon, yun ang kinakain nila. Yung milagro nung una, naging pabigat sa kanila at naging pamilyar sila sa isang bagay. Kaya pala, minsan lang ginagamit ng Panginoon yung mga malalaking milagro para ma-amaze tayo at ma-excite. So kung araw-araw may milagro sa simbahan, araw-araw may milagro sa lahat ng ministry, imagine lahat ng ministry may milagro. No, pag makakita tayo ng milagro, parang normal na lang. At to the point, magiging matigas ang ating mga puso. So, pero ang topic ko ngayon, great miracles in ordinary. Ang punto ko sa topic ngayon, pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga simpleng bagay, no, para maka-perform siya ng milagro. No? Kaya niya mag-produce ng kakaibang bagay, no, gagamitin niya yung mga ordinary. At to the point, at masasabi natin kung pwede bang mangyari kahit sa ordinaryong bagay lang. 'Di ba? Alam naman natin, pag may gagawin tayo, no, may gagawin tayo na isang item, paggagamitan natin sa mga local na ano na tawag dito, yung mga gamit. No, baka hindi tayo magtitiwala kasi ordinaryo lang. Gusto ko yung branded talaga. Pero sa Panginoon, sa spiritual, kayang gamitin ng Panginoon mga ordinaryong bagay. Now, God can use ordinary things to extraordinary. Sabi dito sa 1 Corinthians 1:26, brothers and sisters, think of what you were when you were called. No, isipin mo kung saan kayo dati. Not many of you were wise by human standards. No, hindi lahat kadalasan sa atin na tinawag tayo ng Diyos. No, hindi tayo yung matalino, hindi tayo yung no, may title na pangalan or wise na tao, or to the point karapat-dapat sa calling. Kasi minsan naisip natin, hindi ako karapat-dapat sa calling ko kasi wala akong pinag-aralan. Kaya sabi dito, not many of you were wise by human standards. Sa mata ng tao, hindi ka pasado. No, sa mata ng tao, hindi ka pwede. Kasi masama kang tao,
kriminal ka, wala kang pinag-aralan, lalo na pagsunod natin sa Panginoon, no, maraming hindi maniniwala sa iyo kasi gusto tawagin ng Panginoon yung mga may knowledge, may narating. Pero minsan hindi dahil sobra silang busy sa mga bagay-bagay, kaya pinagtiyatiyagaan ng Panginoon yung mga mangmang sa paningin ng tao. Kaya sabi dito, not many were influential, nor many were or noble birth. Sabi dito sa verse 27, but God chose the foolish things of the world to shame the wise. God chose the weak things of the world to shame the strong. No? Kaya pipili dahil hindi available yung kadalasan hindi lahat, no, hindi available yung mga matalino, mga may potensyal, may kaalaman, may talent, may skill. Dahil sa sobrang busy nila, dahil nagamit nila yung ability nila, no, hindi sila nagagamit ngayon sa Panginoon. Kaya ang ginagawa ng Panginoon, tinatawag niya, pinagtiyatiyagaan niya yung mga hindi sikat sa mundo, yung mahirap walang pinag-aralan. Para ano? Kasi may purpose ng Panginoon. Para bigyan ng imbitasyon yung mga may kaalaman pero hindi nagpapagamit sa Panginoon. Kaya nga sabi ng iba, sabi pa nila, ang tatawagin lang ng Panginoon is yung walang pinag-aralan. Sabi ko, hindi. Kahit may pinag-aralan ka, mas tatawagin ka rin ng Panginoon. Tingnan mo si Mateo, may pinag-aralan yun, Mateo. Tax collector, matalino sa math. Tapos si Luke, doktor. So, hindi ibig sabihin may pinag-aralan ka, may narating ka, mayaman ka. Si Zacchaeus, mayaman yun, pero tinawag ng Panginoon. So, ibig sabihin, hindi pala ibig sabihin may kilala ka sa mundo, hindi ka natatawagin ng Diyos. Tatawagin ka pa rin. Pero mas pinagtiyatiyagaan ng Panginoon na tawagin yung mga kulang sa kaalaman para pahiyain yung mga marurunong pero hindi nagpapagamit sa Diyos. So, ibig sabihin, kayang, 100% may posibilidad na pwedeng gamitin ng Panginoon yung mga tinuturing na mangmang sa mundong ito. Para ano? Kaya sabi ng Bible, let the weak say I am strong. Yung mahina sa paningin ng tao, i-declare niya siya ay malakas. Kasi alam mo bakit? Because God, ang Diyos ang kanyang lakas. So, sa kanyang kahinaan, makikita ngayon ang galaw ng Diyos. Katulad ko noon, ako atleta ako noon, naranasan ko maging atleta sa boxing. Nung may kinalaban ako na mas maliit sa akin, kasi yun, di yun, sa school lang yun, at sa school, tsaka sa barangay. Naranasan ko mag-boxing noon, maliit yung kalaban ko, pero natalo ko siya. Pero hindi ako sumikat. Kasi ang sabi kasi ng mga audience, ng mga tao, kaya ka nanalo kasi maliit yung kalaban mo, tsaka payat. Pero kahit nanalo ako, pero hindi ako masyadong sumikat. Pero may time yun na kumasa ako sa mas malaki sa akin. Nung nilabanan ko siya. At nung naglaban kami sa ring. Sa mata ng tao, dehado ako. Sa mata ng tao, patay ka ngayon, bagsak ka ngayon. Nagkamali ka ng desisyon. Pero hindi inakala ng tao na mananalo ako sa laban na yon. Nung nanalo ako at na-knockout ko yung kalaban, nagpalakpakan talaga yung mga tao. Kasi wala akong kakayahan, pero nanalo ako sa laban. Kaya pala, tinatawag din talaga ng Panginoon yung mga kulang sa kaalaman, walang pinag-aralan, mababang uri. Tinawag ng Diyos para ipakita yung wisdom ng Diyos. Kaya pala, pinadipit ng Panginoon si Goliath sa maliit na tao lamang para mas ma-appreciate, para mas maipakita yung kakayahan ng Diyos. So, pag ang tao walang pinag-aralan, ang masasabi ng tao, alam ko kumikilos ang Diyos sa buhay mo. Alam ko wala kang pinag-aralan. Kaya yung mga Pariseo, mga sila sa mga disciple ni Jesus, kasi yung mga kadalasan sa mga disciple ni Jesus is wala talagang pinag-aralan, walang alam sa law, pero kung magsalita with boldness, with authority, with wisdom. So, mga sila, kahit kay Esteban, na mga sila, ordinaryong tao lang, pero alam niya ang kautusan. Kasi sa panahon natin yung law, iyon ang ginagamit nila. Sa panahon natin yung law, ito na yung bago, human law na. So sa panahon nila, kung
ang nakakaalam ng law is yung nag-aaral lang talaga. Pero nagtaka sila, no? Ginamit ng Diyos yung ordinaryong tao para ipakita yung wisdom ng Panginoon. God chose the lowly things of this world and despise the things that are not to nullify the things that are, so that no one can boast before Him. So ang purpose pala, bakit pinili ng Panginoon yung mangmang or kulang sa kaalaman or tinuturing na mangmang dito sa mundo? Para para yung tinawag niya hindi siya pwedeng magmalaki. Dahil not by might, no, but it is the power of the Holy Spirit. Thank you, Jesus. And si Moses dito, sabi ni Moses dito sa Exodus 4:10, Moses said to the Lord, "Pardon your servant, Lord, I have never been eloquent, neither in the past nor since you have spoken to your servant. I am slow of speech and tongue." So, bulol ako magsalita. So, ang Panginoon, si Moses, wala siyang nakitang potential sa sarili niya. So, posible pala, may hindi ka nakikita na potential sa buhay mo. Akala mo dati mahiyain ka, akala mo hindi mo kaya. Pero nung sinubukan mo, kaya mo pala. Kasi alam mo bakit? Dahil kasama mo ang Diyos. So, kung si Moses pinili ng Diyos na bulol, so kung bulol ka ngayon, pwede ka rin piliin ng Diyos. So, ang Panginoon, hindi siya nagmamatter kung bulol ka. Hindi siya nagmamatter kung, kahit nga yung may disciple ako noon na yung bungi. Pero ginamit ng Panginoon, evangelist. So, kayang gamitin ng Panginoon yung pinakamababang sitwasyon mo para iparealize sa mga taong may potential na magpagamit sila sa Panginoon. Kulang ako sa kaalaman, Panginoon. Mahina ako sa pagsasalita, Gagamitin ng Panginoon yung ordinariness mo para i-spread ang kanyang salita. So kung ikaw ngayon mismo sa sarili mo, parang nahihiya ka at sinasabi mong hindi pa ako handa. Kasi na-realize ko talaga, every time na sasabihin mo sa sarili mo na ikaw mag-preach ngayong Sunday, hindi pa ako ready. Yan pala yung mga panahon na ready ka na. Ang problema minsan hindi na kay Satan. Ang problema kay Satanas. So dito ko na-realize sa panahong hindi ka ready, yun pala yung mga panahon na ready ka. Ito pa si Hannah, isang baog na babae, sa panahon kasi dati pag baog ka, mababang uri ka talaga. So na-realize ko rin dito, pag baog ka, outcast ka. Ikaw yung tao na parang down na down, pero ginamit ng Diyos yung taong, kung ikaw yung tao na wala ng pag-asa, down na down sa sarili mo, pwede ka pa rin gamitin ng Diyos. Even si Hannah, na-depressed dahil sa sitwasyon niya, hindi siya magkaanak. Sabi dito, pero doble ang bahagi na binigay niya kay Hannah dahil mahal niya ito kahit hindi siya nagkaanak, dahil ginawa siyang baog ng Diyos. May purpose talaga ang Panginoon. Kung minsan sa discipleship, hindi ka nagbubunga, sabi diyan, inalaw talaga ng Panginoon, hindi ka muna magbunga. Kasi ang gustong bunga makita ng Panginoon is yung ugali muna natin. So yung discipleship, yung pagbubunga natin sa disciple, sa mga para makawin tayo ng tao, kaya ka minsan hindi ka makakawin ng tao dahil may gustong baguhin mo na ang Panginoon sa buhay mo. Kasi ang winning soul, pag nagkaka-disciple ka na, para kang nagkaanak. So, 'di ba bilang parents, lalo pag may anak ka na, 'di ba bago mo ipapaasawa yung anak mo, sinusigurado mo muna mga 20 plus, 18 pataas. Kasi alam mo, kasi hindi biro ang magkaroon ng anak. So ibig sabihin, kaya minsan inaalo ng Panginoon na mabaog ka, wala ka munang disciple, ilang taong ka naging Kristiyano pero wala kang na-win, wala kang nililid na tao. Kasi nakita ng Panginoon hindi ka pa ready sa discipleship. Ang bunga na gusto mo nang makita ng Panginoon is yung bunga ng fruit of the Holy Spirit. Pagkatapos mo magkaroon ng bunga ng fruit of the Holy Spirit, doon ka na magsisimula sa bunga sa mga taong ililid mo sa Panginoon. At sumagot, ito ba si Saul, King Saul, bago siya piniling hari ng Panginoon, sabi niya,
No? Dinadown niya masyado yung sarili niya at sinabi niya dito sa verse 1 Samuel 9:21, sumagot si Saul, pero galing lang po ako sa lahi ni Benjamin, ang pinakamaliit ng lahi ng Israel. At ang sambahayan namin ang pinakamababa sa aming lahi. Bakit po ninyo sinabi sa akin iyan? No, sabi ni King Saul, pero hindi pa siya hindi pa siya hari. Inapoint pa lang siya, sinabihan pa lang na siya ay maging hari. At itong time na to, nawala lang yung asno nila. Pagbalik niya sa lugar nila, naging hari na siya. Inapoint siya maging hari. Kaya sabi niya, bakit mo sinasabi sa akin yan? Isa lang po, galing lang po ako sa lahi ni Benjamin. Mababang uri na tao lang ako. Maliliit na tribo lang ako, hindi kami malakas. Ang pinakamaliit ng lahi ng Israel. At ang sambayan namin ay pinakamababa sa aming lahi. So pwedeng sinasabi natin, Lord, bakit ako pa? Lord, bakit ako ang tinawag mo? Kulang ako, bulol ako magsalita. Wala akong pinag-aralan, mahihain ako. Tsaka isa pa, marami akong pagkukulang sa'yo, marami akong krimen na ginawa, marami akong kalokohan na ginawa noon. Lord, nahihiya ako. Wala akong potensyal. Wala akong skill. Pero sabi ng Panginoon, pipiliin pa rin kita. So, ibig sabihin, hindi mahahadlangan yung calling mo sa Panginoon kung ano potensyal na meron ka. Amen. Kung ano yung potensyal na meron ka, hindi pwedeng hadlangan. No, yung mga Jericho wall sa buhay mo, kailangan natin ma-overcome yan dahil pag once ang Panginoon ang mag-utos, kahit si Jeremiah, sinabi ni Jeremiah, bata pa ako, Panginoon, di ako magiling magsalita. Ang pinunto ng Panginoon, sabi niya, hindi ikaw magsasalita. Ibibigay ko sa iyo ang salita ko. So ibig sabihin, kung susunod ka lang talaga sa Panginoon, lahat ng Jericho wall babagsak talaga. Obedience is the key. Mahirap talaga mag-obey po. Kaya nga sabi na Apostol Paul, live by faith, not by sight. Kasi yung nakikita mo, yan yung magre-resulta ng takot. Kaya palaging sinasabi na Apostol Paul, live by faith. Matatalo mo talaga ang Goliath. Pero kung titingnan mo sa mata, hindi mo kaya. Pero kung titingnan mo ang Diyos, makakaya natin. Ito pa. Then the Lord God formed a man from the dust of the ground and breathed into his nostrils and the breath of life. The man become a living being. Saan tayo galing? Sa dust. So, ordinaryo. Dust. Pinakamababa. Ang anghel ginawa ng Diyos, perfecto talaga. May mga emerald, diamond, basta kumikinang talaga ang mga anghel, si Lucifer. Pero ang tao ginawa ng Panginoon, the dust of the ground. Pero ang kagadahan sa dust, kahit dust ka, abog, sa Bisaya abog, dust, kailangan mo talaga ng tubig. Jesus is the living water. Hindi ka mahuhulma kung wala kang tubig. So pag nakakita ka ng dust or parang sa disyerto, para mahulma mo siya, kailangan mo ng tubig. So hindi tayo mapuform kung walang tubig tayo sa buhay. So si Jesus, He is the living water ng ating buhay. At siya yung hininga niya tayo and the man become a living being. So pwedeng gamitin ng Panginoon, ginamit ng Diyos ang pinakamababa, ground. Gamitin at gagamitin. Pagkatapos niyang gawin ng tao sa ground, sabi niya sa Genesis 1:26, may dominion ka, may authority ka, ipaparule niya tayo sa mga isda, sa hayop, pero galing lang tayo sa pinakamababa. So pinaintindi sa atin ng Panginoon dito, kaya kang gamitin ng Diyos sa pinakamababa mong sitwasyon. Kaya huwag mong tingnan yung sitwasyon mo ngayon, tingnan mo yung kakayahan ng Diyos. Kasi kung titingnan mo yung kapasidad mo, wala talaga. Kulang sa potensyal. Pero pag once nag-obey lang pala tayo sa Panginoon, yung talent, yung skill, pananalita, wisdom, susunod talaga. Seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto us. Susunod lang lahat. Hallelujah. Wait lang Okay. Ito yung time na pina-travel si Abraham, papuntang Egypt at papuntang Kanaan. Kasi sabi ng Panginoon dito, pero mayaman na si Abraham nung time na yon, pero pinapunta pa rin siya sa Kanaan. Kasi may promise ang Panginoon sa kanya na
may promise ang Panginoon sa kanya na, no? Doon kayo titira sa mga lahi niyo. Abudansya ang lugar na yon. Pero sabi dito sa Genesis 12:10, ngayon, nagkaroon ng matinding tagutom sa Kanaan, kaya pumunta si Abraham sa Egypto para roon muna manirahan for the meantime. So, naintindihan ko dito, kasi every time na makarinig ako ng Kanaan, no? Ang naisip ko kaagad, abudansya, maraming pagkain, malalaki yung grapes, basta milk and honey, no? Andun na lahat, parang Garden Eden talaga yung itsura niya. So malalaki yung mga pagkain, mga hybrid. Pero bago siya naging ganun kaabudansya ang lugar, no? Galing pala yan sa tagutom, no? Parang disyerto. So, bago naging land of Canaan, nagsimula sa ordinaryong lugar. So, bago na-appreciate, bago naging abudansya ang lugar, no? Nagsimula din pala yan sa tagutom. Walang kakain, walang pananim, to the point, no? 0-0 talaga. Pero tingnan mo ngayon, yung land of Canaan naging land of promise. No, doon nakapasok yung mga Israelita. Pero bago yan naging land of promise, no, dumaan yan sa pagka disyerto. Dumaan sa wilderness. So, from ordinary place, naging extraordinary place. Naging land of promise. Thank you, Jesus. So, ibig sabihin, anong sitwasyon na meron ka ngayon? Pili mo ngayon dry season, pili mo ngayon wilderness na sitwasyon. No? Ibig sabihin, no, kayang palitan ng Panginoon yan kung mag-o-obey ka lang at hindi ka susuko. Kung hindi, ang sitwasyon na ibibigay ng Panginoon, no, si Joseph the Dreamer, yung pinangarap niya palasyo, ay yung vision na pinakita sa kanya palasyo. Pero yung nadaanan niya, balon, dry na balon, kulungan, binugbog siya, tinraidor siya. Minsan, opposite sa plano ng Diyos yung sitwasyon mo ngayon. Yung plano ng Panginoon, katulad ni Sarah and Abraham, magiging father of all nation ka. Pero yung sitwasyon nila, hindi sila magkaanak. Matanda na, at saka baog pa si Sarah. So, si Abraham hindi baog, si Sarah yung baog. So, ibig sabihin, pag once ang Panginoon nag-promise, minsan hindi mo pa maniniwalaan. Kasi pag once nag-promise ang Panginoon na ililigtas ka niya. Pero yung sitwasyon mo, persecution, no, kahit wala kang kasalanan, ipipersecute ka. Wala kang ginawang mali. Nagiging masama ka sa paningin ng pamilya. To the point, iiwasan ka ng pamilya mo, i-reject ka ng pamilya mo. Pero tama naman ang ginawa mo. No, pangit yung sitwasyon mo ngayon. Pero may magandang destiny pa rin yan. Kasi, minsan yung plano ng Panginoon, opposite sa sitwasyon mo ngayon. Gaya ni Abraham. Nag-promise ang Panginoon sa kanya na siya ay magiging father of all nation. Pero mahirap mangyari. Mahirap talaga mangyari yon kasi baog sila. Pero hindi siya nakapokus sa sitwasyon nila. No? Pinapunta siya ng Panginoon at nag-obey siya kahit hindi niya alam kung saan sila pupunta. At akala niya siguro pag pupunta siya ng land of Canaan, abudan siya. Pagdating nila doon, tagutom, kaya napunta sila sa Egypt. Ito pa, itong sa Joshua to yung si Rahab. No, ordinaryong babae, mababa ang lipad, mababa ang paningin, no? Binabastos, walang halaga, walang balyo, pinagdidirian, no? Pinagpasapasa. Pero sabi dito, pagkatapos lihim na nagpadala si Joshua ng 2 tao mula sa kampo ng Israelita sa Shittim para mag-espiya sa lupain ng Kanaan, lalo silang lungsod. Nang makarating ang 2 espiya sa Jericho, nakituloy sila sa bahay ni Rahab na isang babaeng bayaran. No? Ordinaryong babae lang, pero ginamit ng Panginoon para iligtas yung 2 espiya. At pagdating dito ako namanga sa Mateo, sa lahi ni Jesus, sa ninuno ni Jesus. At nabigla ako nung nabasa ko dito sa verse 4, sabi dito, si Salmon ang ama ni Boaz at si Rahab ang kanyang ina. So ibig sabihin, si Rahab naging lahi pa naging ninuno pa ni Jesse at ni David. At si David ninuno ni Jesus. So dito ko naintindihan, no? Pinagdidirian noon, ordinaryong babae lang noon. Ordinaryong babae pinagdidirian, mababa ang lipad, mababa ang tingin sa kanya, rejected, pinagdidirian, pinagpasapasa. Pero kung sino pa yung tao na ganon, yun pa pala ang pipiliin ng Diyos. At ito yung pinakamaganda. At isa pa sa naging descendant ni Jesus Christ. Thank you, Jesus.
Hallelujah. No? Dito pinapakita sa atin ng Panginoon, no? Kahit ordinaryo tayo, kahit ordinaryong tao ka lang, ordinaryong mamamayan, no, hindi na basehan 'yon para hindi ka magamit ng Panginoon. Hallelujah. And ito, ordinary things can make incredible things, no? Alam naman natin yung 5 bato, no? Isang bato pa lang tumba na si Goliath. Imagine ha, simpleng bato lang, pero pag may anointing, boom, bagsak ang kalaban. Kasi kung walang anointing yung bato na yan, walang kapangyarihan ng banal na espiritu. No, magiging useless ang ministry, no, without the power of the Holy Spirit. And without the power of the Holy Spirit, no, mahirap i-handle yung ministry. Kaya gagamitin ng Panginoon yung mga simpleng bato. At itong 5 bato na to, no, pwedeng sabihin natin to sa 5 bulls ministry. Kasi sabi dito sa hindi ko pala nalagay. Sabi doon, at naghanap si David ng 5 makikinis na bato. Pwede kaya itong bato na to speak about sa New Testament? The 5-fold ministry, the prophet, evangelist, teacher, pastors, teachers. No, pwedeng gamitin. At sabi doon, pumili si David ng makikinis na bato. Pumili si David ng makikinis na bato. So, mga malilinis, no? Nabubuhay ng tama na ayon sa mata ng Panginoon. So, ginamit ng Diyos yung ordinaryong bato para mabagsak si Goliath. At ito yung maganda. Pagkatapos ni Goliath, ginamit ni David yung sarili mismong espada para maputol yung ulo ni Goliath. So dito ko naintindihan, no? Gamitin natin, kasi ang Panginoon, ginagamit ng Panginoon yung masama para sa ikakabuti natin. No, pwede rin natin gamitin yung platform ni Satanas para ipahiya siya. Halimbawa, itong TikTok, itong Facebook. No, kasi dati ito, puros kalokohan lang naman. Pero ginamit natin yung platform, no, kasi yung may-ari nito mga unbeliever, no? Kasi ang gusto nila pera lang, yung gusto nila may kasikatan. Pero ginamit natin yung platform para sa Panginoon. So ibig sabihin, para natin pinutol yung ulo ni Goliath gamit ang mismo niyang espada. No, na siya na sa Tagalog, kanang naunay. Thank you, Jesus. Hindi ko matagalog. At ito pa, malapit na tayo. The 4 lepers. Ito yung 4 na may ketong. No, rejected sila sa society. Pag may ketong ka, pinagdidirian ka to the point kahit pamilya mo hindi na makalapit sa iyo. No, hindi ka na pinapasok sa templo. No, ang trabaho nila kasi dati manglilimos. Pero hindi na sila makakalimos dati kasi yung sakit kasi nila nakakahawa. So, outcast sila, rejected sila, hindi sila welcome sa society. Pero itong 4 na to, ginamit, to cut the story short, ginamit ito ng Panginoon para ma-demonstrate, at itong 4 na leprosy, ginamit ng Panginoon para ma-fulfill yung prophecy ni Elijah. So, from zero to hero. No? Wait lang. No, ito. Pagkatapos lumabas ang mga tao sa bayan at kinuha nila ang mahalagang bagay na iniwan ng kampo ng Ermeo, nangyari ang sinabi ng Panginoon na magiging 1 pirasong pilak lang ang halaga ng 1 tangkal ng harina. Ganun din ang halaga ng 2 sibata. Nangyari ang prophecy dahil sa 4 na tao na ito. Pumunta sila sa kampo ng kalaban, pero ginamit sila ng Panginoon na natakot yung mga armado, mga military noon, natakot at tumakbo sila. Kasi akala nila isang grupo ng sundalo. Pero akala nila maraming tao, maraming sundalo nagsanib puwersa, pero 4 na leproso lang pala yun. So, ni-report nila yung nangyari, maraming pagkaon kasi nung time na to, tagutom sa lugar dito. Pero yung 4 na zero dati, naging hero sila sa panahon na yon. Rejected sila at hindi sila pinapaniwalaan, pero sila yung ginamit ng Diyos para mapulfill yung prophecy ni Elijah. So, ibig sabihin, kahit lepers ka, pwede kang gamitin ng Panginoon. Kahit outcast ka, kahit rejected ka, kahit wala kang pinag-aralan, pwede kang gamitin ng Diyos. So, wag mong i-down yung sarili mo, no? Magpakumbaba ka lang sa Panginoon, pero wag mong ibabagsak yung sarili mo. No, pwede ka magpakumbaba, pero wag mong i-down yung sarili mo because you are created, you are the temple of the Holy Spirit.
No, huwag kang maawa sa sarili mo. Kaya yung pagkasabi nga ng isang pastor, no, huwag kang maawa sa sarili mo because you are created in the image of God. Every time naawa ka sa sarili mo, no? Huwag mong kaawaan ng sarili mo. Yan po ay kasalanan. Ito pa, yung ordinary net ni Apostle Peter, no? Nakahuli ng maraming isda. Bakit? No? Ang ordinary magiging extraordinary pag may Panginoon. Yung cellphone, mai-enjoy mo siya kung may load. Tama? No, ang cellphone, cellphone pa rin siya. Pero limitado siya pag walang load. No, hindi mo magagamit yung data, hindi mo magagamit yung YouTube, Facebook, or anong kasing site kung wala kang load. So, yung net, manatili siyang net. Pero kung wala ang presensya ng Panginoon, no, hindi ka makakahuli ng ganung karaming isda. So, pwedeng gamitin ng Panginoon yung lumang net. Pwedeng gamitin ng Panginoon yung dati mong net na ginagamit na walang huli. Kaya niyang gamitin instant. Kung kasama mo ang Panginoon, makakahuli ka na marami. At yung isda, ginamit ng Panginoon yung isda at yung tinapay, 2 isda at 5 tinapay, no, para makakain yung libo-libong mga tao. So, ibig sabihin, ang Panginoon talaga, gumagamit talaga ng mga ordinaryong bagay para doon niya i-demonstrate yung kapangyarihan niya. Kasi mas lalong nagiging klaro yung kapangyarihan ng Diyos pag ginamit niya ito sa pinakamababa. Kasi pag tinawag niya kasi yung, halimbawa, pag tinawag niya yung summa cum laude, yung mga matalino talaga sa school, pag nagsalita yan sa harap ng pulpito, no, hindi na sila maninibago. At isipin nila, advantage ng tao na yan kasi, may advantage siya kasi matalino yan sa paaralan, ganito yun naabot niyan. Pero kung isa ka mangingisda, wala kang pinag-aralan, no read, no write, pero pag pumatong ka sa pulpito, mas nakikita yung wisdom ng Panginoon. At sasabihin ng tao, grabe itong tao na to. No, sinasamahan ng Panginoon. Kasi ang wisdom ng Panginoon, ang nakikita namin, hindi ang wisdom niya. Kasi kung tutuusin, wala siyang pinag-aralan. Pero dito ko naintindihan bakit pinipili ng Panginoon talaga kadalasan yung pinakamababang uri ng tao. Kasi dun mas nakikita yung kapangyarihan ng Diyos. Kaya pala minsan may inaalaw siyang sitwasyon na hindi natin gusto. No, may mga wilderness sa ating buhay kasi doon natin mas naranasan yung kapangyarihan niya. Doon natin maranasan, halimbawa, bago nag-provide ng Panginoon ng pagkain sa mga Israelita, nagutom muna sila. To the point, nagreklamo sila, nagalit sila kay Moses, gusto nilang batuhin, pero hindi nila alam yung gutom pala yun, parang fasting yun sa kanila, parang tinuruan sila ng Panginoon na mag-fasting muna sila. Ginutom lang sila pero hindi sila nagka-ulcer. No, inaalaw ng Panginoon yung gutom moment, no? Parang pinapasting sila ng Panginoon at dahil doon, lahat sila nagutom. No, pinarana sa kanila, nakita nila yung paano mag-provide ng Panginoon. Pinakain sila ng mana. At nung time na nauhaw sila, dinadaan talaga tayo ng Panginoon sa kauhawan, nung walang-wala. May mga papanahon na lugmok ka, walang-wala ka talaga. Para maranasan mo, every time na mag-provide ng Panginoon ng tubig, ma-appreciate mo talaga ang tubig. Imagine sa disyerto, walang tubig. Tapos bibigyan ka, sa bato lang, papaluin lamang ang bato, may tubig na. So, sa magitan na mahirap na sitwasyon, mas makikita natin ang galaw ng Panginoon. Ito ba, sa baston ni Moses? Yung baston ni Moses, simbolo ng kanyang kahinaan. No, tinawag siya ng Panginoon sa 80 years old. So, ibig sabihin, kaya ka ang tao kasi pag pag okay pa siya maglakad, hindi naman siya magsusuot ng baston. So, simbolo 'yon na siya ay mahina na, no, kailangan niya ng guide, no? So, ibig sabihin, matanda na talaga siya. So, ang pagsuot ng baston ay simbolo ng kahinaan. Pero tingnan nyo, ang simbolo ng kahinaan ni Moses, ginamit ng Diyos. Sabi dito, sinabi sa kanya ng Panginoon, ano iyang hawak mo? Sumagot si Moses, baston po. Sinabi ng Panginoon, ihagis mo sa lupa. Kaya hinagis ni Moses ang baston at naging ahas ito. Natakot si Moses, kaya napatakbo siya. Sinabi ng Panginoon, gawin mo ang himalang ito para maniniwala sila na ako ang Panginoon, ang Diyos ng mga ninuno. So, ibig sabihin, imagine ginagamit ni Moses yung baston niya para magiging alalay na ito yung mag-aalalay sa kanya kasi mahina na yung tuhod niya or kulang na sa lakas. Pero tingnan mo, ginamit ng Panginoon yung baston na luma, baston na kahoy, baston na gawa sa kamay, ginamit ng Panginoon yung simpleng baston para ipakita ang himala ng Diyos. So dito ko naintindihan, mas na naging klaro sa akin, gagamitin ng Panginoon yung ordinaryong bagay. No, parang normal lang sa'yo, pero para kayang gamitin ng Panginoon sa extraordinary things. No, the miracle is in your hand.
Kaya sabi ni Moses nung time na, no, wala na silang madaanan, nandun sila sa Red Sea, na-trap sila doon. No, minsan akala natin trap na tayo, pero hindi natin alam yung trap situation. Doon natin makikita yung kamay ng Diyos. No, sabi ng kasi si Moses nung time na to, Panginoon, humihingi siya ng tulong sa Panginoon at sabi ng Panginoon sa kanya, bakit ka humihingi pa rin ng tulong sa akin? No, magpatuloy kayo at itaas mo ang baston. Nung tinaas ni Moses ang baston, sabi ng Panginoon, the miracle is already in your hand. Nasa kamay mo na ang milagro. No? Obey lang. Andyan na yung milagro. Nung tinaas niya yung baston, nahati ang dagat. So, ibig sabihin, simpleng baston, ordinaryong baston sa paningin natin. Simbolo pa ng kahinaan ni Moses, pero yun ang ginamit ng Diyos para mag-perform ng miracles. Yung pagbibigay ng widow offering, yung parang ano lang, parang basic lang, parang normal lang, parang no, kasi 2 piraso lang, pero yun ang napansin ni Jesus. So sa simpleng ano mo, kahit ordinaryong tao ka lang, mas mapapansin ka ng Panginoon. Humble heart, no, simpleng tao, no, puno ng pagmamahal, no, doon ka mas lagi napapansin ng Panginoon. Ang Panginoon nagsasalita siya sa ordinaryong sitwasyon. Kasi sa panahon ni Moses, nagsalita ang Panginoon, no, sa pamagitan ng kulog, trumpeta, lindol, kidlat, buawi, thunderstorm. Pero ang Panginoon, kaya niya rin mangusap in ordinary. Sabi dito, pagkatapos ng lindol, may apoy na dumating pero wala pa rin ang Panginoon sa apoy. Pagkatapos ang apoy, may narinig siyang tinig na parang bulong. Nang marinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang muka. Nung nakakita siya ng hangin na dumaan ng malakas na hangin, wala din doon ang Panginoon. Bumitak sa mga bundok, dumurog sa mga bato, pero wala pa rin ang Panginoon. Pagkatapos ng hangin lumindol, wala pa rin ang Panginoon sa lindol. Pagkatapos ng lindol, wala pa rin ang Panginoon. Pagkatapos ng apoy, wala pa rin ang Panginoon. Pero pagdating dito, may narinig siyang tinig na parang bulong, simpleng, ordinary voice, no? Pero nakakabago ng buhay. Nang narinig ito ni Elias, nagtakip siya ng kanyang muka. Hallelujah. So, ibig sabihin, kaya mangusap ng Panginoon. Ito pa, ordinary days. Ordinary days. Dito ako mag-end. Ordinary days. Ito yung sa Acts 3. Yung sabi ni ni Apostle Peter, no, wala akong gold, wala akong silver, but in the name of Jesus rise up. No, itong time na to, ordinary days lang sa amang lilimos kasi araw-araw siya sa templo. Imagine, kakamatay pa lang ni Jesus, kakaakyat pa lang sa langit, itong lalaki na ito, no, since birth na lumpo, no, araw-araw siya sa templo. So may posibilidad itong tao na to, no, nandito to sa panahon ni Jesus. So kaya nga may tinatawag tayong season sa miracles. Kung hindi mo pa season gumaling ngayon, no, darating ang panahon magiging season rin, gagaling ka rin. Kasi itong tao na to, no, andyan pa lang si Jesus nung buhay pa kasi itong pangyayari na ito, mga ilang weeks pa lang siguro, ilang days pa lang bago pumunta si Jesus sa langit. Pero itong lalaki, araw-araw ito sa templo. At lagi natin mababasa sa Bible, si Jesus pumupunta sa templo. So pwedeng may posibilidad itong tao na to, nadadaanan to ni Jesus noon. No, ang akala niya, ordinaryong araw, ordinaryong panglilimos, no? Naging extraordinaryong, no? Na araw pala. At doon niya maranasan yung milagro ng Panginoon. Si Jesus, no, pinanganak lang sa ordinaryo place. No, ang Panginoon dito mo natin maintindihan. Ang Panginoon, no, gagamit siya ng ordinaryong bagay, no, para ipakita yung kapangyarihan niya. No, alam naman natin si Jesus pinanganak lamang sa sabsaban, at si Jesus, no, pinako sa ordinaryong cross, ordinaryong kahoy. Pero dito tayo tinubos ng Panginoon. Ordinaryong kahoy, por dito tayo ni-redeem, sinantified, at niligtas ng ating Panginoon at nabayaran ng ating kasalanan. So ibig sabihin, hindi gumamit ng Panginoon ng no, yung magagandang kahoy para lang maligtas tayo, no, simpleng kahoy lang. Kung saan siya pinako sa cross, hubot-hubad. Doon pa natin naranasan yung kaligtasan. Hallelujah. Yun lang, pastora. I hope may naintindihan tayo. Ang conclusion ko pala, kayang gamitin ng Panginoon, no, kahit sino ka pa, kahit ano yung sitwasyon na meron ka ngayon, no? No, magpatuloy ka lang. No, wag mong tingnan yung sarili mo, hindi katulad ni Saul. Sabi niya, lahi lang ako ni Benjamin, mababang uri na tao.
Bakit ako pa ang pipiliin mo magiging hari ng kauna-unahang hari ng Israel? So, pwedeng wala kang nakitang potensyal sa sarili mo. Sabi ng Panginoon, hindi potensyal mo ang gagamitin ko. Yung kapangyarihan ko, yung banal kong espiritu. Kasi kahit may potensyal ka, pwede kang bumagsak. Ang nire-remind tayo ng Panginoon, hindi ability natin, hindi kakayahan natin ang dahilan kung bakit tayo magsusurvive sa ating ministry. No? Walang ibang kapangyarihan kundi kapangyarihan lamang ng banal na espiritu. Okay lang, manalangin tayo. Panginoon, maraming salamat po sa gabing ito. Maraming salamat dahil pinili mo kami. Lord, sino lamang kami, Panginoon? Isa lang kaming tipaklong sa iyong harapan, Panginoon. Isa kaming basura, para kaming mga basura sa dagat na palangoy-langoy na walang direksyon, kung saan aagos ang hangin, doon lang kami sasabay. Pero Panginoon, maraming salamat kahit basura kami noon, kahit basahan kami, Panginoon, nakita mo kami, pinili mo kami. Lord, sabi niyo po sa salita, who am I? Why did you choose me? Bakit mo kami pinili? Pinili mo pala kami, Panginoon, para ipakita ang iyong kapangyarihan sa aming ordinariness, no? Pinakita mo na pwede kang gumala sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat. Ipuin niyo po ang bawat puso ng isa, and I declare, Panginoon, na naintindihan po namin ang iyong salita at ma-apply that your word is not just information but transformation, Panginoon. Lord, I declare and decree, lahat na nakikinig ng Panginoon, blessed beyond measure. And we declare, we seal this by the blood of Jesus. In Jesus' mighty name I pray. Amen and amen.